Ayun, shoutout po sa lahat. Ito naman po muli ako, si Roselski TV. Welcome po sa aking YouTube channel. At nandito po tayo ngayon para mag-reaction sa isang vlog ulit ni Kalinga Prab. Ito ay yung part 62 ng EDSI. Kamakailan lang ito in-upload ni Kalinga Prab. Ito po ay ang Q&A ng EDSI na maraming revelasyon at baka man hindi nila lubusang inamin, pero halata naman natin na kung ano talaga ang meron sila sa bawat isa. Ngayon, bago po tayo mag-start, pakisuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, at ang mga K-Boys, Kalingap Edo, Kalingap Jomar, Kalingap Dan, Kalingap Tata, Dr. Lab, at ang iba pa. At isama na rin po natin ang aming leader sa KOGR, Ma'am Mare Pineda. Ayan po. At simulan na po natin ang ating pagre-reaction. Halika po. Panoorin na po natin. Ano meron? Ba't na paano? Hindi ko rin alam. Ayun, hindi nila alam kung anong i-vlog sa kanila ni Kalinga Prab. Isang taon ba ako nakikita dito? Ang sorry. Nagpunta kayo ba sa Grand Bay ano? Si Papa lang. Hindi niya nakita. Hindi niya pa nakita. Hindi. Bakit di ka nagsama to? Tatay mo yun. Tatay mo baga si Dr. Lam. Dapat pupuntahan mo yan sa kanyang mga gawain. Para maaga pa naman ano. Bahala ka kung nagpampunin. Walang katulong si Mama dito. May sakit sila lang. Sino? Yung mga kapatid ko. Ayun, talagang may sakit pala ang mga kapatid ni Viancy. At siya yung nagiging katulong ng nanay niya sa pag-aalaga dito sa mga to. At ayun, siguro naliwanagan na rin yung mga numbers kay Kalingap Edo. Ayun, napanood na po natin ang konting clips na yon ng kanilang pag-uusap. Napag-usapan po nila doon yung groundbreaking ni Dr. Lab na sabi ni Kalingap Eds na bakit hindi pumunta doon si Viancy. Kasi tatay-tatayan na daw ni Viancy si Dr. Lab. At doon na rin natin nalaman na talagang ang pamilya ni Viancy ay may sakit ang iba. Ang iba niyang kapatid at siya ang katulong ng nanay nila sa pag-iintindi sa mga kapatid niya. Kaya hindi siya nakapunta sa groundbreaking. At yun rin siguro ang naging dahilan niya kung ba't hindi siya nakapunta sa birthday ni Bibi Rabay nung sumunod na araw, di ba? At sana maunawaan ng mga supporters ba or tagahanga or nakikisabit lang, gumagawa lang ng issue yung iba. Ayun, sana maunawaan ninyo kung bakit hindi siya nakapunta sa event ng birthday ni Rabay. Ayun po. Tama naman si Kalingap Eds na dapat andun si Viancy, kaya lang talagang hindi po pwede kasi walang katulong ang nanay ni Viancy. At ang tatay na lang niya ang pumunta sa groundbreaking ni Dr. Lab. Ayun po. At ang susunod po nating papanoorin ay ito po. Panoorin na po natin. Siyempre, mahirap na. Mamaya. Pag-iisi ka.
Hindi sa saan. Hindi sa ano. Ano saan? Hindi. Malapit na rin pala ano. Okay. Ano. Alam mo, madalas tayo magkakaroon. Hindi. Okay. Sirain. Okay yun, para mas maraming times, makasama kayo ng mga angels. Masaya. Banding lang din, kape-kape. Ngayon ka lang makakalayo sa pamilya mo. Baka mamito agad sila. 10 days lang. 10 days lang? Kala ko 1 month. Ang bilis naman, kulang yun. Sa kulang. Kulang yun. Ito yung, ano ka maganda gawin pag ganda ko, Pira. Wala ako ba? Pagtitinda-tinda ka ba dun sa SM? Ganun? Hindi ka lagi ka rin matambay sa SM nito. Pag ganun. Bakit si Carla dati Diba? Depende sa ano. Actually, ano naman. Ako na mag-OJT. Hindi ko alam. Hindi ko pa nag-ano. Yung So, sino yung mga kasama. Basta pag, sasabihin na lang kita. Sa kaligat ka na lang, mag-OJT. Oo. Tama Biancy. Sa Kalingap ka na lang mag-OJT. At kasama pa si Kalingap Eds. Camera woman ka ni Kalingap Eds. Camera man yung tatry mo kita. Camera man. Trade mo lang ako. Naghahawa ka ng bigas. Sisingin kita. Sarong ka akong bigas. Pwede din. Joke. So saan ka mag-gusto nito? Ayan. Kala Joy, Kalingap ka. Sa bahay. Sa gusto. Pamili ka. Sa bahay ko din. Pamili ka. Oo, sa bahay na lang. Wala naman kapatid ko sa kabila. Ayun, inopenan ni Kalingap Eds kay BNC na kung saan siya tutuloy sa time na mag-OJT siya. At siguro i-offer niya yung kanilang doon sa kanila. Pwede naman, di ba? Ito doon. Gusto mo, kami na lang kayo ni Mama. Ako na. Oo nga, para Pwede. mas malagaan ka doon. Oo nga. Tagalama, tagaluto. Tagahatid ako. Hindi ba? Saan ka ba? Pwede ba yun? Hindi ba tayo ano pa? Kung papayarin nila yung crowd, pwede yung sana ako. Joke lang. Sabi mo, ako na-isip ng evidence. Baka mapano ako dun. Baka anong gawin mo. Kaya naman. Mabilis lang naman. Pwede naman talaga. Pwede kang mag-stay sa bahay. Wala naman yung sa akin. Mabilis lang yung tapuan ako. Kung hindi ka komportable. Doon ka sa kwarto, doon na lang ako kay Kalingap Rab sa coffee shop. Sabi na lang kami ni Norman. Okay. Okay. Hirap. Kasi nga doon siya, sayang, 10,000 pa yun. Siyempre, 1 month pa eh. 1 month device deposit. Tama. Malaking tipid ni BNC pag ito. Matagal pa naman. Ayun po, napakinggan po natin ang kanilang pag-uusap. Di po ba? Napag-usapan po nila ay yung sa darating na pag-OJT ni BNC. At napasama doon yung kung saan titira si BNC habang ang nag-OJT siya. At okay na rin naman yung mga sinabi ni Kalingap Eds na pwede naman sa kanila na tumuloy si BNC. Yun nga lang, kung papayagan ni Kalingap Rab
at ng nanay ni Biancy. Ano po? Pero kung tutuusin, maging practical na si Biancy dyan kasi malaki ang magiging gastos dyan sa sa tirahan na lang, di po ba? Kailangan dyan ng 1 month advance, 1 month deposit. At hindi pwede na yung 10 days lang ang babayaran mo habang nakatira ka la doon. Ayan po. At ang ganda ng offer ni Kalinga Peds, di ba? Para makatulong kay Biancy. Nagsabi siya ng joke pero totoo naman yung mga sinasabi niya. Di ba? At saka seryoso siya sa mga sinasabi niya. Kung sakasakaling pumayag si Biancy, mas okay yon. Kasi may hatid, masusundo ni Kalinga Peds at ligtas si Biancy. Di po ba? Ayun po sa ating pagpapatuloy. Dito naman po tayo sa isang question ni Kalinga Prab sa dalawa na ang tanong kay Kalinga Pedo kung ano ang ginagawa ni Biancy o nagiging ugali ni Biancy na gusto niyang mabago ni Biancy. At ito po ang kanyang kasagutan. Halika po, panoorin na po natin. Siguro, bawasan mo barkada, bawasan mo. Saka social media, bawasan mo. Hindi ka nakakatulog minsan. Tama naman si Kalinga Peds. Bawas-bawasan yung sa social media kasi masyado na siyang nakikita like TikTok, lalong-lalo na sa TikTok. Makukurap ang utak mo yung pag hindi mo inanay ako buhay. Focus na sarili mo na. So, salamat kay Insights pagiging honest, no? At least alam mo na makakasas. Tsaka alam, sense kasi mas nakakatanda, kaya alam mo niya yung pwede mo. Ito naman yun, masyado sa social media yun sa barkada talaga. Sinong barkada ba? Nag second emotion siya kasi hindi daw talaga siya nagbabarkada. O baka nga naman hindi siya kasi ang lagi naman niyang kasama ay yung pinsan niya. Diba? Pag pupunta ng SM, pinsan niya ang kasama niya. Siguro masyadong Di ba ako nagkumain na sa ay kumay na sa labas. Ito yung kasama ko pag nalabas. Naku, Kalinga Pedro, ikaw pala ang kasama eh. Diba? Wala naman kasang kasama pag nalabas siya, ikaw pala ang kasama, Kalinga Peds. Tapos ako din talaga wala. Parang magtatalo pa sila, no? At ayun po, napakinggan po natin ang kasagutan ni Kalinga Peds sa tanong ni Kalinga Prab na kung anong gusto niyang baguhin sa ugali ni Biancy. At ang sagot niya ay yung bawas-bawasan ang paglabas at pag-upload ng mga video sa social media at yung inaakala niyang pagbabarkada na Biancy na nag-second emotion naman si Biancy na hindi daw siya nagbabarkada. Yun. At tungkol naman kay Eds, tanggap ni Biancy na kung anong ugali ni Kalinga Peds, kaya wala siyang babaguhin sa ugali ni Kalinga Peds. Ayun po.
At ang susunod po nating clips ay eto po, panoorin po natin. Ay, pag may naisip niyo kayo tanong, ha? Ang unang tanong. Simple lang naman po. Unang tanong. Anong paligoy-ligoy, ano? Anong paligoy-ligoy? Insan Eds, mahal mo ba si Biancy? Grabing tanongin naman ni Kalingap Rab na yan. Wala talagang paligoy-ligoy. Direct to the point talaga yung tanong niya. Ano kaya magiging kasagutan ni Kalingap Eds? Halika po, panoorin na po natin. Ano na tayo? Ano ba talaga? Ano na? Mahal mo ba itong si Biancy na dito? Gusto agad. Anak namin yan. Hindi na. Hindi ba na mahal yan? Grabe, no? Hindi na daw niya mahal si Biancy, no? Tingnan niyo ang naging reaction ni Biancy, diba? Parang nabigla din siya. Ay, mahal na mahal. Grabe, tapos na ang laban, mga Kalingap. Tapos na po, mga ka-Edsy. Kasi marinig mo sinabi niya. Alam mo naman siguro dito. Ano naman, Biancy? Ang saya-saya ni Biancy, di ba? Kitang-kita sa kanya na sobrang saya niya sa narinig kay Kalingap Eds. Kahit pa sinong babae ang makarinig niyan, tapos matagal mo nang ang crush ang nagsabi sa iyo. Ano pa bang mararamdaman mo, 'di ba? Saya. Diretso na po natin. Gusto mo ba sa Eds? Ayun na. Ano pa bang aasahan natin dyan? Di po ba? Di man nila aminin pa. Pero sa narinig natin yan sa kanilang dalawa, malinaw pa sa sikat ng araw na di na magtatagal yan. Di na po magtatagal na magiging sila na po. Ayun po, narinig po natin sa dalawa kung anong totoong nararamdaman nila. Si Kalingap Eds, mahal na niya si Biancy. At si Biancy naman po ay nung tanungin na gusto ba ni Biancy si Kalingap Eds, ang sagot po ni Biancy, matagal na po, Kuya Rob. Oh, di ba? Parang alam na natin ang magiging kalalabasan ng love team na to. Di po ba? Ayun, hanggang dito na lamang po ang ating pagre-reaction sa EDSI Part 62. Ayun po. Salamat po. Bye-bye.